Isang dalaga na nagngangalang Alice ay nagtatrabaho bilang isang tindera sa Maynila at natuto rin kung paano magmasahe. Isang araw, nakatanggap ng tawag si Alice mula sa kanyang tiyahin na nagsabing may isang lalaki raw na naghahanap sa kanya. Nang makita ni Alice ang lalaki, hindi maikakaila ang labis na kasiyahan na bumuhos sa kanyang puso sapagkat siya pala ang kanyang kuya Toto na matagal nang nawawala. Noong bata pa si Alice, naganap ang isang trahedya nang masagasaan ng truck ang kanilang ama na agad ring naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Mula noon, maraming pagbabago ang naganap sa kanilang pamilya at si Alice ay naghanap ng mga paraan upang makapagpatuloy sa buhay. Hindi nakayanan ng kanyang ina ang trahedyang nangyari, kaya't sa labis na pagdadalamhati, nagpasya siyang sa loob ng kanilang tahanan. Naiwan si Alice kasama ang kanyang kuya Toto at ang kanilang tanging pag-asa ay ang pangangalaga ng kanilang tiyahin na si Amanda. Isang gabi habang masayang naglalakad sa labas, ibinahagi ng kanyang tita Amanda ang isang nakakalungkot na balita. Sinabi niyang bigla na lamang nawala si Toto at mula noon hindi na nila siya muling nakita. Ang mga salitang iyon ay tila nagdala ng bigat sa puso ni Alice na hindi maiwasang mag-alala at magtanong kung ano ang nangyari sa kanyang kuya. Walang kaalam-alam si Alice na ibinenta ng kanyang tiyahin si Toto sa isang lalaki na kumukuha ng lakas. Makalipas ang ilang taon, lumaki si Alice at naging isang magandang dalaga na kaakit-akit tulad ng isang hinog na prutas. At dahil dito, hindi nakapagpigil ang kanyang tiyuhin na pitasin ang kanyang matamis na lansones. Sinubukan ni Alice na magsumbong sa kanyang tiyahin, ngunit hindi siya pinaniwalaan. Bagamat alam ng tiyahin na totoo ang sinasabi ni Alice, mas pinili nitong ipagtanggol ang kanyang yakman na asawa. Di nagtagal ipinadala si Alice ng kanyang tiyahin sa Maynila, kung saan siya ay nagkaroon ng pagkakataon na magsimula ng bagong buhay. At di nagtagal natagpuan siya ng kanyang kuya Toto at dinala siya sa Isabela upang doon tumira. Makakasama nila sa bahay ang asawa ni Toto na si Maria at simula noon, naging maayos ang kanilang pamumuhay. Si Kuya Toto rin ang bumibili ng mga damit at iba pang pangangailangan niya. Habang lumilipas ang mga araw ay mas naging madalas ang digmaan ng dalawang mag-asawa at naririnig niya ito mula sa kanilang kwarto, kung saan hindi niya mapigilang mag-react ang kanyang alagang tilapia dahil sa mga pumapalakpak na tunog. Isang gabi, hindi na niya nagawang pigilan ang sarili at sinilip mula sa itaas ang ginagawa ng mag-asawa. Dahil dito, hindi napigilan ni Alice na hagurin ang alagang tilapia gamit ang Rexona. Sarap! Isang araw, bumalik muli sa Singapore ang asawa ni Toto, kaya naiwan silang dalawa sa bahay. Sa paglipas ng mga araw, lalo silang nagkakasundo at nagkakaintindihan. Dahil hindi sila lumaki na magkasama, hindi maiwasan ni Alice ang kanyang pagnanasa para sa sariling kuya. Isang gabi, biglang sinabi ni Alice kay Toto na gawin din nila ang mga bagay na ginagawa nila ni Ate Maria. Ngunit hindi ito magagawa ni Toto sa kanyang sariling kapatid dahil sa pagpupumilit ni Alice ay nangyari na nga ang dapat na hindi mangyari. Hindi nagtagal, nagbunga ang kanilang ginawa. Dahil sa matinding takot na malaman ito ni Maria, nagpasya si Toto na dalhin siya sa Visayas. Nais niyang makaiwas sa gulo at manirahan doon ng pansamantala. Dahil doon muli siyang namuhay ng mag-isa hanggang sa nailuwal na niya ang sanggol. Sa hindi inaasahang pangyayari, nawasak ang bahay kubo na kanyang tinitirahan dulot ng malakas na bagyo, kaya napilitan siyang maglakbay pabalik sa tahanan ng kanyang kuya Toto. Dahil sa kakulangan ng pera, palihim siyang sumakay sa barko ng walang pambayad. Isang lalaki ang nakakita sa kanya habang papasakay, kaya't hinabol siya ng mga gwardya. Hindi nagtagal, nahanap siya ng isa sa mga gwardya at agad siyang dinala sa opisina para makausap ang kanilang commander na si Roberto. Nang malaman nilang walang pambayad si Alice, pinag-isipan ng mga kumag na abusuhin ang kawawang babae. Kinuha ng dalawang gwardya ang sanggol upang masarili ni Roberto si Alice. Pagkaalis ng dalawang gwardya ay sapilitang ipinasubo ni Roberto sa kanya ang kanyang tender juicy hotdog. Akala ni Alice na doon na magtatapos ang kawalang awa sa kanya, ngunit nang kukunin na niya ang sanggol, siya naman ang pinagpiestahan ng dalawang yakman na gwardya sa labas. Matapos pagsamantalahan ang kanyang lupain, nagbanta ang mga bugok na itatapon silang mag-ina sa dagat kung magsusumbong siya sa mga otoridad. Di nagtagal, nakilala niya ang isang matandang babae sa loob ng barko. Biglang sumakit ang likod ng matanda kaya nag-alok siya ng tulong na masahe.
Matapos iyon, tinanong niya ang matanda tungkol sa laman ng mga boteng dala nito. Dinala siya ng matanda sa labas upang doon ipaliwanag kung ano ang nasa loob ng mga bote. Naglalaman pala ng nakamamatay na kemikal ang mga bote, kaya't hindi ito dapat marinig ng ibang tao. Kasunod nais na sanang matulog ni Alice nang biglang lumapit sa kanya ang mga bugok na gwardya. Muli siyang dinala ng mga ito sa isang kapitan upang muling gawan ng hindi kanais-nais. Kahit labag sa kanyang kalooban, wala siyang nagawa dahil nagbanta ang kapitan na kukunin niya ang kanyang anak kung hindi niya susundin ang nais nito. Kaya't agad na biniyak ni kapitan ang rambutan. Nang matapos si kapitan, inutusan siya nitong magdala ng alak sa kwarto. Pina-order din siya ng mga gwardya ng alak at wala silang kaalam-alam na nilagyan niya ng nakamamatay na chemical ang kanilang mga inumin. Di nagtagal ay nakarating na ang barko sa daungan at nakasalubong niya ang mga pulis at doktor na nagmamadaling pumasok sa loob ng barko. Maya-maya, sumakay si Alice sa isang pampasaherong bus kahit na wala siyang pambayad. Nang lapitan na siya ng konduktor, nakiusap siya sa isang lalaking pasahero na bayaran muna ang pamasahe nila ng kanyang anak. Ang lalaki ay nagngangalang Kevin. Nang makita niya ang sitwasyon ng mag-ina, naisip niya na mahirap ang kanilang kalagayan. Dahil sa awa na naramdaman para sa kanila, nagpasya si Kevin na tulungan sila at binayaran ang kanilang pamasahe sa bus. Habang nasa biyahe, nagkwento si Alice tungkol sa mga nakakabahala na karanasang kanyang dinanas mula sa pagkabata. Ipinahayag niya ang mga pagsubok at paghihirap na kanyang naranasan, kasama na ang mga masalimuot na sitwasyon sa loob ng barko. Habang nakikinig si Kevin sa kanyang mga saloobin, unti-unting pumasok ang damdaming awa sa kanyang puso para sa mag-ina. Napagtanto niya ang hirap at sakit na dinaranas ni Alice at kung gaano kalalim ang naging epekto ng kanyang mga karanasan sa kanilang buhay. Sa kalagitnaan ng kanilang biyahe, biglang umulan ng malakas, kaya't napilitan ang pampasaherong bus na huminto sa harapan ng isang restaurant. Dito, bumili si Kevin ng pagkain para kay Alice at binigyan din siya ng cellphone at pera para magamit. Akala ni Alice na si Kevin ay isang mabuting tao, ngunit bigla itong nagmungkahi na kung talagang gusto niyang magpasalamat, dapat siyang sumama sa loob ng kanyang kwarto. Bilang paraan ng pasasalamat, napilitan siyang sumama kay Kevin upang ibigay ang kanyang hinihingi. Pagdating sa kwarto, pinag-shower muna siya ni Kevin. Hindi nagtagal, pumasok siya sa banyo. Habang nandoon, bigla na lang niyang kinain ang tahong na binili ni Alice sa labas. Matapos ng kanilang mukbang sa banyo, nag-inuman sila at nagkwentuhan bago sila natulog. Nang magising si Alice, napagtanto niyang wala na si Kevin sa kwarto at kinuha din nito ang perang ibinigay sa kanya. Kaagad na lumabas si Alice sa lugar at sumakay na naman ng bus. Sa kabilang dako, makikita si Kevin na kumakain kasama ang kanyang pamilya nang mapanood nila sa balita ang isang babae na nagkidnap ng sanggol mula sa isang ospital. Nabigla si Kevin nang malaman na si Alice ang babae na binabanggit sa balita. Hindi pala anak ni Alice ang sanggol na daladala niya, ang kanyang tunay na anak ay namatay sa ospital. Dahil sa malupit na pangyayaring ito, dumanas siya ng matinding depresyon at hindi siya makapaniwala sa kanyang sinapit. Sa gitna ng kanyang labis na kalungkutan at pagkabigo, nagpasya siyang kunin ang isang sanggol mula sa ospital kung saan siya nanganak. Noong gabing iyon, habang magkasama sila ni Kevin, nakabuo na pala si Alice ng mga plano na idamay siya sa mga nangyayari. Sa kabila ng kanilang masayang kwentuhan, sa kanyang isipan ay nag-iisip siya ng mga lihim na hakbang. Gamit ang cellphone na ibinigay sa kanya ni Kevin, nagdesisyon siyang gamitin ito upang palabasin na si Kevin ang mastermind ng kanyang mga aksyon. Nagkunwari siyang nagpadala ng usapan nila tungkol sa pagkidnap ng sanggol at dahil dito, naging matibay na ebidensya ito laban kay Kevin. Inamin din ni Alice sa mga pulis na siya ang nagbigay ng lason sa mga gwardya at sa kapitan na pumanaw sa loob ng barko. Ayon sa kanya, ginawa niya ito bilang paghihiganti sa mga paglapastangan na ginawa sa kanya ng mga gwardya at ng kapitan. Sa huling bahagi ng palabas, nagtangkang tumakas si Kevin mula sa kanyang sitwasyon, ngunit sa kanyang pagsisikap na makaalis, binaril siya ng isang pulis at hindi nagtagal, siya ay pumanaw. So please, sa para karay, whatever.